So while may mabuting nagagawa ang prayer psychologically sa ibang tao, meron din siyang danger, lalo na sa mga ganitong panahon. Again, kayo na ang humusga. Share ko lang yung personal experience ko sa pagdadasal. May time sa buhay ko nung believer pa ako na nagpupunta ako sa Baclaran Church. Wednesday ang Baclaran Day. So nagpupunta ako pag Thursday or Friday pag konti yung tao. At ginagawa ko, umupo ako doon sa malapit sa altar at nagsasalita ako na mag-isa. Sa isip ko, more on kinakausap ko si God as kaibigan. Walang scripted prayer, parang free flow lang. Ginagawa ko yun usually pag may malaking pangyayari or may mangyayari sa buhay ko gaya ng importanteng exam, nung papaalis ako para magtrabaho abroad. Para bang humihingi ako ng confidence kay God sa gagawin ko at ipapaubaya ako na sa kanya kung ano man yung mangyayari. Sinasabi ko na ikaw na po bahala, your will be done. Parang ganon. During that time, I admit na nagkakaroon ako ng confidence gawin yung mga bagay na yun. Para bang kahit anong mangyari ay ayos lang. So beneficial yung prayer sa ganung paraan para sa akin noon para makakuha ng confidence. Nung unti-unti na ako nagiging atheist, na-realize ko na yung God belief at yung pagdadasal ko, while nakakapagbigay sa akin ng confidence, at the same time, ay nagiging excuse ko din sa sarili ko sa mga bagay na hindi ko na-achieve. Pag meron akong test or subject na binagsak, naalala ko tuloy na bumagsak ako sa algebra noon. Pag meron akong relationship na hindi naging maayos, trabaho na hindi ko nakuha, sinasabi ko, hindi ako pumasa kasi hindi kaloob ng Diyos or hindi nag-workout yung relationship ko kasi may ibang plano si God para sa akin. Hindi nangyari yon kasi hindi kaloob ng Diyos. Mahirap umamin ng pagkukulang or pagkakamali. Kaya dahil dyan, napakadali gamitin na excuse yung hindi kaloob ng Diyos or yung may ibang plano si God para sa akin. Ngayong 80s na ako, napansin ko na mas naging responsable ako sa mga actions ko at sa mga ginagawa ko. Hindi ako perfect. Marami pa rin akong dapat matutunan. Pero dahil wala na akong excuse, is mas practical na ako mag-isip. Tinatanong ko na lagi sa sarili ko, halimbawa, bakit ko kaya hindi nakuha yung trabaho na yun? Ano kaya yung pwede kong nagawa? Or ano pa yung skills na pwede kong matutunan or dapat i-improve sa sarili ko para next time, pag nagkaroon ulit ako ng pagkakataon, ay makuha ko na. At dahil doon, mas nagiging confident ako dahil mas naghahanda ako, mas nag-aaral ako maigi. Ganon din sa mga relationships at mga ibang bagay sa buhay ko. Kumbaga, dahil hindi na ako nagdadasal or naniniwala na may God na nagde-decide na mangyayari sa buhay ko, inaako ko na sa sarili ko yung responsibilidad sa mga desisyon ko. Kaya sa tingin ko, mas malaki yung naging improvement ko bilang tao sa ganong aspeto dahil sa pagiging atheist. Eto, share ko na din sa inyo. May nagtanong din sa akin ng pabiro dati, paano daw ba magdasal ang isang atheist? Well, wala akong nasagot doon, pero iniisip ko, pwede pa ding magdasal, siguro as thank you. Pero para sa akin, kung gusto mong magpasalamat, pinakamaganda, pasalamatan mo ng personal yung tao. Pero kung gusto mo talaga yung dasal style, siguro ganito sa akin. Halimbawa, before meals. Pipilit pa ako. Huwag na. Okay. Thank you sa pagkain namin ngayon. Salamat sa asawa ko nagluto. Salamat sa kumpanyang tumanggap sa akin at nagpapasweldo sa akin. Sa tindahan na nagbenta ng sangkap na ginamit sa pagluluto. Sa mangingisda. Sa may-ari at empleyado ng meat processing plant. Sa magsasaka na nagtanim at nag-ani. Sa driver at may-ari ng delivery truck. Sa mga supplier, sa may-ari at mga empleyado ng supermarket. Sa mga taong nakipaglaban para sa malayang sistema na meron tayo ngayon. At dahil dyan, nakakapagtrabaho ako at nakakabili ng gusto naming pagkain. Nasa Diyos